eligibility sa mundo ng sports ay muling umingay po sa mga nakaraang linggo, lalo na po sa pagpasok ng dalawang boksingero sa 2024 Paris Olympics na sina Iman Khelif mula sa Algeria at si Lin Yuting mula naman po sa Taiwan na humarap po sa issue matapos silang hindi makapasa sa gender test na isinagawa ng IBA o International Boxing Association. Ang mga bagong patakaran po ng IOC o International Olympic Committee at iba pa pong mga sports governing bodies ay naglalayong siguraduhin po na ang lahat ng atleta ay may pantay na pagkakataon. Ngunit ang mga sitwasyong tulad ng kina Iman Khelif at Lin ay nagdudulot po ng mga tanong tungkol kung paano ito epektibong naipatutupad. At kahit parehong kinilala bilang mga babae at may mga legal na dokumento na nagpapatunay nito, ang kanilang mga resulta ay nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa karapatan ng mga kababaihan na atleta sa sports, sa mundo ng sports. Kaya para mas maintindihan natin mga kada ang ating mga katanungan patungkol sa usapin na to, makakasama natin today ang isang endocrinology. Mga kada, let's welcome Dr. Antonio O. Pescador Jr. Doc, bati ka po sa mga kada na. Morning, Doc. Magandang umaga sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay. It's nice to be back dito sa Net25. It's my second time here actually. Welcome back, Doc. And eto na, mainit-init na topic to, Doc, kasi sa Facebook talagang laganap yung question about this one eh. Para po maintindihan ng kada squad, ano po ba itong tinatawag na gender eligibility test? Okay, so sa tingin ko, yung gender eligibility test, ginawa ito ng mga association, lalo na yung mga sa sports. No? Ginawa nila ito kasi nagkakaroon nga ng problem when it comes to, for example, yung mga females, for example, na parang gusto nilang makita kung yung female ba na yon ay talagang phenotypically female siya or sabi nila lalaki na nag-masquerade ng babae yung iba. So magiging unfair kasi dun sa sports na yun, no? That's from what I know. Pero actually hindi siya masyadong sakop ng endocrinology. But I think yun yung sinasabi nila yun yung parang siniset ng gender eligibility testing prior to sports. Kasi di ba may mga sports na pinaglalabanan ng mga babae lang. Yes. Ng female sports, no? Na syempre, siguro, just to be fair to everybody else, gusto nila na ang mga kalahok doon, mga babae. Parang ganun. Iba pa rin kasi talaga yung strength eh. Doon nagkakatalo eh, 'di ba? Parang kailangan talaga malaman mo kung same gender kayo. Pero ito, may isang tinatawag po na karyotyping. Yes. Okay. So siguro para mas matandaan po, mas maintindihan ng lahat, no? Yung karyotyping kasi, tatlo kasi yan, no? It's the chromosomal sex na tinatawag, and then we have the gonadal sex, and then the phenotypic sex, no? And it all boils down to the chromosomes, no? So yan yung nagsasabi kung babae o lalaki yung chromosomes. Yan yung dinidetect ng karyotyping na tinatawag. Ito kung familiar na yung mga nakikinig or familiar kayo, ito yung tinatawag na 46XX or 46XY. Yan yung dinidetermine ng karyotyping. Yan, makikita nyo sa inyong mga screens, no? Yung mga example, no? 46XY kapag lalaki, 46XX kapag babae. So, yan yung chromosomes. Yan yung chromosomal sex na tinatawag. And then, ito yung, kasi parang sa start, sabihin na natin na hindi pa madedetermine kung anong sex talaga ng mabubuo na baby or na tao, no? Pero pag lumabas na 46XY siya, magde-develop ito ng gonads. Yun yung tinatawag natin gonadal sex, no? Magde-develop siya ng ovaries or magde-develop ng testes kung babae o lalaki. Kung 46XY, magkakaroon siya ng testes. Kung 46XX, yung ovaries ang magde-develop. Yun yung gonadal sex na tinatawag. And then, itong gonads na to, sila yung magpo-produce ng mga hormones na necessary para lumabas yung phenotypic na sex. Yung differentiation ng itsura, ng genital organs, development nun, ng reproductive organs, yung gonadal sex ang magbibigay ng mga hormones, no? Yung testes and ovaries. So parang tatlong layer siya, no? So, yung karyotyping, ang dinidetect niya talaga kung XY o XX. So dun talaga siya nakafocus pag-detect niya doon. Yes. Yes. Pero ito, via... Yes, may tanong din ako, Doc, regarding dito. Ano po ba, ma-explain niyo po ba itong, yung DSD, Differences of Sex Development, para Okay. ma-elaborate po sa amin din sa mga kada?
yung differences ng sexual development or sometimes they call disorders of sexual development, doon sa sinabi kong parang tatlong layer kanina, no? Chromosomal, gonadal, and phenotypic sex, merong abnormality na nangyari somewhere doon that caused yung sinasabing DSD. Kumbaga, in layman term, parang hindi kasi yung atypical sila of what is expected based sa sex, no? Sa itsura, sa genital parts nila, sa reproductive organ nila, hindi siya typical sa kung ano yung sex na na-orient sila with, no? Kasi at certain point, for example, nagkaroon ng problem when it comes to gonads, hindi na niya na-produce yung male hormones na kailangan, and then yung mga male characteristics, hindi made-develop. So magmumukha siyang babae kahit sa genital organs niya, kahit sa physical appearance, yung mga itsura ng lalaki na guided or parang influence ng male hormones nawawala. So pag tinignan mo sila, mukha silang babae. But by chromosome, XY sila. Pero hindi lang nag-develop because at certain point, it's either nagkaroon sila ng problem with production ng hormones or nagkaroon sila ng resistance sa male hormones. So nawala yung typical na itsura ng lalaki. Pero by chromosome, XY sila. So parang ganun siya. Nabanggit nyo about physical attribute, yun yung nabanggit nyo. Paano naman po, if we're talking about strength, makukuha pa rin ba niya yun? Halimbawa, nakuha nga niya yung physical attribute ng pagiging male. Male, okay. Diba? Yung strength po ba nandun pa rin? Actually, kung titingnan nyo, no, kung babasahin nyo yung mga articles when it comes to sports, wala silang masyadong problem sa mga male na sports. Because parang wala namang magiging over-advantage yung may problem, no? Pero medyo particular sila sa female, no? So, siguro, kung for example, ang issue siguro lately is kung mataas yung male hormones, meron ba siyang added benefit sa strength ng isang ng isang female contestant or competitors, athlete, no? Kung meron pa siya advantage when it comes to strength. May mga article na nagsasabi kasi na, for example, ang cause ng kanilang pagiging phenotypically looking like a female ay may resistance sila sa androgens or yung mga testosterone. Parang may mga nagsasabi na pag-aaral na mataas man yung testosterone nila, pero meron silang resistance doon. So when it comes to development ng muscles, development ng bone, hindi naman siya ganun ka-effective nga to actually make them parang stronger than the rest. Pero hindi mo rin matatanggal kasi yung idea na chromosome-wise, male sila. Kaya siguro nagkikreate ng issues, no? Pero kung siguro sasabihin natin yung pag-a-add ng mga hormones na yan, ginagawa ng mga athlete na wala namang problem pagdating sa chromosomes, yung mga DSD, just to speed up their metabolism or make them stronger, siguro it can affect in a way. It can make their muscles bigger. It can make their bones stronger. Kasi yan yung mga hormones na may kinalaman sa muscles and bones. So I think in that way, medyo daya ngayon. Kaya siguro yun yung iniiwasan, no? Yung mga exogenous sources ng mga hormones na yan, lalo na sa mga normal naman na individuals. Pero dun sa sinasabi mo na may mga DSD, hindi talaga proven na mas stronger sila. Kasi 'di ba, sabi nga kung babasahin niyo yung mga article, yung sa mga athlete na napag-uusapan lately, parang lumaban naman na sila several times eh. Natalo na rin sila. Hindi naman sila puro panalo eh. Natalo na rin sila sa mga ibang competition, no? So hindi lang talaga parang in that way siguro pwede namang bigyan din ng benefit of the doubt yung mga ganong part. Yes. Ito naman, Doc, speaking about testosterone ng if mas mataas yung testosterone ng babae, may mga possible ba na sakit na makuha na mag-ano sa mga babae ngayon? Okay. So, ang testosterone actually, it's parang predominating na male hormone yan, no? Meron actually mga disease condition sa mga normal, na ano na to hindi na to related sa DSD, pero sa mga babae, na mas mataas yung testosterone nila. And one very common is polycystic ovarian syndrome. So, baka narinig nyo na, sa mga nakikinig, it's PCOS, no? Mataas ang male hormones nila. And this is because nagsisecrete sila ng more androgens. So, meron silang mga typical features na parang makikita mo sa lalaki. Hirsutism, nagkakaroon sila ng bigote, nagkakaroon ng acne, nagkakaroon ng problem with menstrual irregularity. So, yan yung mga features ng PCOS. And one of the criteria na tinitingnan actually is elevated yung testosterone nila. So, that is one. So, meron siyang mga
sakit na yun ang dahilan, yun ang sinisecrete, mas mataas sa testosterone, pero yung pag-inject or pag-take ng testosterone nang hindi mo naman kailangan, meron din yung madudulot na mga bad side effects, no? mga side effects. Ang mga pinaka-common dyan, kasi yung testosterone parang kaya ngayon ginagamit pangdaya ng mga ibang athlete because it makes you produce more red blood cells eh. So more hemoglobin, mas maganda yung oxygenation, pero magiging mas malapot yung dugo, prone to clots, yung mga problems sa blood flow. So may mga ganyan. So meron siya mga side effects din. Iba-ibang cases. Bakit po naapektuhan ng hormones yung paglaki ng isang tao? Okay. So, depende sa hormones yan. No? Again, for example, doon sa sinabi kong parang leveling no, from chromosomes, madedevelop yung gonads kung ovaries or testes. Tapos doon mangyayari kung ano yung mas isi-secrete na hormone, depende kung lalaki or babae yung nabuo. No? So for example, sa testis, no, ang ipoproduce niya is anti-Mullerian hormone. So magre-regress yung mga... Ano po itong anti-Mullerian? Itong mga hormones na to, parang ito yung mangyayari para mawala yung reproductive system na madedevelop kapag babae yung offspring or yung bata, no? Tapos magde-develop siya ng muscles, magde-develop yung male genital organs, sexual reproductive organs. So dahil yan sa influence ng mga hormones, yan yung dahil sa sex hormones yan, yung mga testosterone. And pagdating naman sa, kung wala yung testosterone na yon or yung androgens na yan, ang parang yung sa development ng sexual characteristic kasi ng babae, medyo passive yan eh. So pag wala yung male hormone, hindi nag-secrete yung gonad nun during bata, ang madedevelop yung female. So parang gano'n. So pag may presence nun, yung male. Pag nawala yon, yung female yung madedevelop. So parang ganun lang. So wala tayong nagiging issue about it, yung halimbawa na lang, yung kina Iman, Kilef, and Lynn. So kahit na nakitaan sila ng XY chromosomes, hindi naman ibig sabihin nun, malakas na sila. Kasi tulad nga ng sabi mo, depende pa rin yun sa kanilang training. Tama ba? Yeah. Hindi ko lang sure kung na-confirm na yung XY nung boxer. Ni Iman. Pero kung confirmed yon, I think may mga pinanggalingan din yung ibang association na nag-defend sa kanila. Because again, kumbaga, hindi naman ibig sabihin na mataas yung testosterone level nila is very advantageous na when it comes to strength, no? I think may mga pinagbasehan din sila. Kasi may mga ginagawa pa nga sila na ang ginagamit nila for eligibility daw is yung levels of testosterone. Na kapag nandun naman sa within the level ng kailangan nila or eligible, parang fair na yung game, fair na yung sports, no? Kumbaga, yun na yung equal nun. Kasi again, very parang controversial din. Kasi 'di ba merong before may mga na-disqualify na then eventually napatunayan na kaya parang naging issue siya ngayon. But again, sa tingin ko, it all boils down din sa training nila. Kasi kahit naman mataas yung mga hormones na yan, kung hindi naman sila nagte-train properly, wala rin. and wala rin yung effort nila to really get that gold, I think it won't work ng hormones lang. Ito, Doc, usapang sports. Kasi maraming atleta ngayon nagtitake ng mga sports enhancement drugs. Ano po ba yung mga side effect nito sa mga athletes natin ngayon? So, ang isa sa nabanggit ko kanina is yung testosterone, no? Yung mga steroids na tinatawag. Kasama dyan yung testosterone kasi hormones nga yan. So, nabanggit ko na kanina, pwede kayong magkaroon ng mga blood clot, pwede kayong magkaroon ng infertility, sometimes lumilit yung testicles ng lalaki, male pattern baldness, na nagtithin yung hair. Yung ibang mga hormones, I think na pwede nilang, hindi naman sa ina-advertise ko, no? Na usual kung naririnig na ginagamit ng mga some sort of gustong maka-advance sa mga athlete, yung mga growth hormone. May mga bad effects din siya. Problems with your sugar control, with your cholesterol. So all of this, kung hindi mo kailangan, parang kung normal naman yung hormones mo to begin with, huwag ka na mag-add ng exogenous. Kasi kaya naman yan ng sarili mong katawan. Kaya yan ng mga endocrine glands mo to produce the hormones that you need. Maybe, mas maganda na mag-train na lang properly. Talagang normal way of strengthening your muscles and building them up na walang exogenous intake. Hindi mo rin kasi alam kung ano magiging effect nun sa body. Kasi iba-iba tayo ng body di ba? Kung sa kanya nag-effect, baka mamaya sa'yo, iba pala ang magiging effect. Last na lang, Doc. Meron pa bang ibang sakit na pwedeng makuha if may ganito sila or more on more on their physical attributes? Wala namang ibang sakit na pwedeng makuha kapag sila ay nagkaroon ng halimbawa yung mga DSD. Oo, DSD.
Actually, depende kasi ang DSD napakalawak na condition yan, no? More than 40 different variations yan ng sexual development na differences or disorders. Merong mga certain diseases or condition na magpe-predispose sa isang lalaki. For example, na nagkaroon ng problem sa male hormones at nagdevelop ang breast. Pero male siya. So that puts him at risk to develop breast cancer. So, nakikita po ito with our friends and partners from the pediatric endocrinology. Actually, sila yung unang nakakakita nito because at birth, they can actually see from the genitalia, should I parang think of a problem na may kinalaman sa sexual development nitong baby na kinatch ko during birth. And then, they will start the treatment na kailangan, the management. Kasi sometimes, lalo na po, no, when the person already lives or lived her life as a female, then eventually, parang ang hirap naman sabihin sa kanya kapag tandaan niya, nagka-problem siya sa menstruation. Hindi siya nagme-menstruate kasi chromosomically, lalaki pala siya. So how would you tell her na lalaki ka? Diba? Mahirap yun. So, what people would usually do, paninindigan na lang kasi yun. Bibigay yung mga necessary hormones na kailangan niya to become female. Because yun naman na talaga yung inassign sa kanya at birth. Kasi we don't do this genetic testing naman sa lahat ng babies. Kaya very crucial yung role ng mga counterparts natin from the pediatric population, ng mga pediatric specialists. Because when they see that there's the chance, although they come in very rare instances, the necessary testing should be done as early as Otherwise, panindigan na yun. So, sasabihin naman diba? pala ng media if kailangan or hindi. Makikita naman nila yun. They play a very vital role din. Kasi mahirap na, lumaki na, doon mo palang napansin. Ang hirap mag-explain sa bata. I think isa din yun sa mga naging issues doon sa mga, I think runner ba yun? Oo, na eventually sinabi na hindi pala siya babae. So, di ba, how mabigat yun, would that make her feel, di ba? Especially sa parents. Yes, and sakit din yun sa parents. lalo na kapag ma-publish sa media, sa all over the world, di ba? So that would be very traumatic, no? So sometimes binibigay na lang, o ina-address na lang yung mga risk. Parang sinabi ko kanina, no? So there's a risk of breast cancer doon sa mga lalaki na nag-develop ng breast. So mga ganun. At least medyo nalilinawan naman tayo. Pero feeling ko napakalawak nito, Doc. Napakalawak. Ang dami ko pang tanong sa isip ko na gusto pa sana itanong sa inyo, Doc. Pero next time, mas palalawakin, mas iintindihin pa natin ito. Right now, marami naman na kaming information na natanggap sa inyo. Kaya maraming salamat, Doc. Thank you din. Thank you so much, Doc. Thank you, Doc, thank you. baka naman gusto mong invite yung mga kada natin kung saan ka ba mahanap or makokontak. I'm affiliated with Victoriano Luna Medical Center, St. Luke's Medical Center, Quezon City, De Los Santos Medical Center, and Commonwealth Hospital and Medical Center po. Thank you very much. And dahil napaka-informative ng ating segment, meron kaming gift sa'yo, Doc. Salamat. From Thank you, thank you. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.